Nilusob ng hukbo ng Babylonia ang Jerusalem. Sa pamumuno ni Haring Nebukadnesar, ang makapangyarihang hari ng Babylonia, ang kaharian ng Huda ay napasailalim sa kapangyarihan ng isang banyagang imperyo. Kinuha ng hari ang ilan sa mga sagradong kasangkapan mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ang mga ito ay dinala sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanilang mga Diyos. Ngunit hindi lamang ginto at pilak ang dinala mula sa Huda. Inutos din ni Nebukadnesar na dalhin sa Babylonia ang ilang kabataang kabilang sa angkan ng mga hari at mga maharlika ng Israel. Mga kabataang walang kapansanan, makikisig, matatalino at madaling turuan. Isa sa mga kabataang ito ay si Daniel. Malayo sa kanyang bayan, malayo sa templo ng kanyang Diyos. Ngayon, si Daniel ay nasa gitna ng pinakamakapangyarihang imperyo ng kanyang panahon. At dito, masusubok ang katapatan ng kanyang puso. Pagdating sa Babylonia, ang mga kabataang bihag ay pinagkatiwala sa pangangalaga ni Aspenas, ang pinuno ng mga opisyal ng hari. Inutos ni Haring Nebukadnesar na ang mga kabataang ito ay sanayin upang maging lingkod ng kanyang palasyo. Sa loob ng 3 taon, pag-aaralan nila ang wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, sila ay ihaharap sa hari upang maging lingkod ng kaharian. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Misael at Azarias, mga kabataang nagmula sa lipi ng Huda. Dito nagsimula ang kanilang bagong buhay. Isang bagong wika, isang bagong karunungan, at isang bagong mundong kanilang paglilingkuran. Ngunit may isa pang pagbabagong naganap. Binigyan sila ng mga bagong pangalan. Ang kanilang mga dating pangalan ay nagpaparangal sa Diyos ng Israel. Ngunit sa Babylonia, sila'y tinawag sa mga pangalang konektado sa mga Diyos ng kanilang bagong lupain. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar. Si Hananiah ay tinawag na Shadrach. Si Misael ay tinawag na Meshach. Si Azarias ay tinawag na Abednego. Binago ng Babylonia ang kanilang mga pangalan. Ngunit may isang bagay na hindi nila kayang baguhin. Ang pananampalatayang nananatili sa puso ni Daniel. Bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, nagtakda ang hari ng pagkain at alak mula sa kanyang sariling hapag para sa mga kabataang ito. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sa pagkain mula sa hapag ng hari. Kaya siya ay lumapit sa bantay na itinalaga upang mangalaga sa kanila. At siya ay nakiusap. Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay at tubig lamang ang ibigay nyo sa amin. Pagkatapos, ihambing nyo ang aming kalagayan sa ibang kabataang kumakain ng pagkain mula sa hapag ng hari. At gawin ninyo sa amin kung ano ang inyong nakikitang nararapat. Pinagbigyan ng bantay ang kanilang kahilingan. Sa loob ng 10 araw, sina Daniel at ang kanyang mga kasama ay kumain lamang ng gulay at uminom ng tubig. Samantalang ang iba pang kabataan ay kumakain ng pagkaing itinakda ng hari. Pagkalipas ng 10 araw, sinuri sila ng bantay. At nakita niyang sina Daniel at ang kanyang mga kasama ay mas malusog at mas maayos ang kalagayan kaysa sa ibang kabataang kumain ng pagkain mula sa hapag ng hari. Dahil dito, ipinagpatuloy ng bantay ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig. Sa gitna ng banyagang lupain, nanatili silang tapat sa kanilang Diyos. At binigyan ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng kaalaman at kakayahan sa lahat ng uri ng panitikan at karunungan. Si Daniel naman ay binigyan ng kakayahang umunawa ng mga pangitain at mga panaginip. Nang matapos ang 3 taon ng kanilang pagsasanay, sila'y iniharap kay Haring Nebukadnesar. Nakipag-usap ang hari sa kanila at sa lahat ng kabataang sinanay sa Babylonia,
Walang natagpo ang katulad ni na Daniel, Hananaya, Misael at Asarias. Kaya sila ay naging lingkod ng hari. Sa bawat tanong ng hari tungkol sa karunungan at pangunawa, nakita niyang sila ay 10 ulit na mas mahusay kaysa sa lahat ng salamangkero at pantas ng kanyang kaharian. Malayo sa Jerusalem, sa puso ng Babilonya, nanatiling tapat si Daniel sa kanyang Diyos. At sa gitna ng banyagang kaharian, sinimulan ng Diyos na itaas ang isang kabataang bihag. Ngunit ito'y simula pa lamang ng kwento ni Daniel.